Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po, Father. Meron pong isang kwento tungkol po sa isang lalaki. At minsan nakita po siya ng kanyang kaibigan. Parang takot na takot siya, nanginginig, hindi mapakali. Kaya tinanong po siya ng kanyang kaibigan, "Pare, ba't parang takot na takot ka?" At sumagot daw po itong lalaki, sabi niya, "Kasi pinagalitan ako ng tatay ko." "Ha? Pinagalitan ka lang? Natatakot ka na agad? Bakit? Ilang taon ka na ba?" Sumagot po ang lalaki, sabi niya, 40 years old na ako. "Grabe, ang tanda-tanda mo na pala. Tapos, natatakot ka sa tatay mo?" Sumagot daw po yung lalaki, sabi niya, "Paano ba naman? 1 taon nang patay yung tatay ko. Nagpakita sa akin, pinapagalitan ako." Kahit ako ba naman po, matatakot din. Di po ba? Kapatid, minsan ganyan din tayo eh. Hindi naman totoo ang panganib, pero totoo ang takot. Amen? Pero hindi ibig sabihin, totoo ang takot mo, nararamdaman mo ang pangamba mo, na totoo nang mangyayari ito. Understand, my dear friends, that 99% of your fears is not true and will not come true. Karamihan po sa ating mga kinakatakutan, hindi mangyayari at hindi nangyayari. Yan ang problema natin. Pinaparusahan natin ang ating mga sarili dahil sa ating mga takot. Parang umuulan sa isip mo, pero sa realidad, umaaraw naman talaga. Halimbawa, takot kang iwanan ka ng asawa mo. Kahit naman araw-araw, inuuwian ka. Takot ka na hindi ka makabayad sa utang. Pero buwan-buwan, nakakaraos ka. Takot ka na mamamatay ka dahil sa iyong sakit. Pero nauna pang namatay yung kapitbahay mo. Kaya nga, hindi po mahalaga kung anong kinatatakot mo. Anong mas mahalaga? Ang tanong, bakit natatakot ka? The most important question is, why are you afraid? Kasi ang pinakaugat ng takot ay hindi po galing sa realidad. Ang takot ay nanggagaling sa ating mga kaisipan. Kaya natatakot ka, kapatid, kasi hindi ka nabubuhay sa kasalukuyan. Natatakot ka, kapatid, dahil nabubuhay ka sa iyong imagination. May dalawa pong salita na madalas pinagmumulan ng ating takot. Ito po yung salitang, what if? Paano kaya? Di ba? Yan yung dialogue mo, yan yung naririnig mo sa isip mo, sa loob mo, kaya naman biglang lumalakas ang takot mo. Anong sinasabi mo? Paano kaya kapag bumalik yung sakit ko? Paano kaya kung aalisin ako sa trabaho? Paano kaya kung hindi ako pumasa sa board exam? Paano kaya kung mamamatay ang aking magulang? Wala pa naman. Pero ina-advance natin yung nangyayari. At kapag naniwala ka dun sa wala, ano pong tawag dyan? Kabaliwan. Mga baliw lang ang naniniwala dun sa mga hindi pa nangyayari at sa mga wala. Di po ba? Kaya nga, ang palaging takot, yan yung mga nababaliw. Amen? Understand. You are afraid because you're not living in life. You are afraid because you're living in your mind. Get out from your mind. Stay in reality. Stay in the present. Remember, the present is God's gift to you. You're also afraid, not because life is happening, but you are afraid because you are living a life without God. Sa Ebanghelyo po, narinig natin na nasa bangka ang mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Meron daw pong dumating ng isang malaking bagyo. Malakas ang alon, pumapasok ng tubig doon po sa bangka. Pero bakit ang ating Panginoong Jesucristo napakahimbing ng kanyang tulog? Bakit si Jesus hindi natakot? Hindi po dahil walang bagyo. Merong bagyo. Hindi po dahil hindi delikado. Napakadelikado nga eh. Pero bakit hindi natakot si Jesus? Kasi ang ating Panginoong Jesucristo, hindi po siya nabuhay sa what if. Nabuhay siya
doon sa paniniwalang who is with me. At sino po ang kasama ng ating Panginoong Hesukristo? Ang Diyos Ama. Amen? Mga kapatid, takot ang mga alagad, hindi dahil malakas ang bagyo, kung hindi dahil malakas sa kanila ang iniisip nilang takot. Takot ang mga alagad dahil hinayaan nila na pumasok ang bagyo sa kanilang isip, hanggang pumasok na rin ito sa kanilang puso. Kaya napansin niyo po, balikan yung ebanghelyo, ano ang sabi nila sa ating Panginoon? Lord, do you not care that we are perishing? Pero wala naman sanang takot ang mga alagad kung may pananampalataya sila. Ang pananampalataya, ang sasabihin niya, ang ipapahayag niya ay, Lord, I trust you. My dear friends, your fear is a reminder for you to trust God again. Amen? There are two choices when you're afraid. There is the negative fear, and the second is the positive fear. Spell fear, F-E-A-R. Ano po yung masamang fear? Forget everything and run. Tandaan niyo po yun. Fear is forget everything and run. Takbo agad, iwas agad, atras agad, give up agad. Yan po yung negatibong takot. But the positive fear is, F-E-A-R, is face everything and rise. Tandaan niyo po yun. Face everything and rise. Harapin lahat, tapos bumangon ka, lumaban ka, magpatuloy ka. Kapatid, kapag natatakot ka, huwag kang lumayo sa Diyos. Mas lumapit ka pa sa Kanya. Kasi ang takot lumalaki kapag mag-isa ka. Amen? Alalahanin mo din, tandaan mo, palaging nasa bangka mo si Kristo. Hindi man gumagawa ng ingay ang Diyos. Madalas tahimik siya. Pero hindi ibig sabihin wala siya. Silence does not mean absence. But silence means God is doing something. Tahimik ang Diyos minsan hindi dahil wala siyang pakialam. Tahimik ang Diyos minsan kasi may ginagawa siya. Di ba ganyan yung mga taong busy? Kapag hindi mo sila naririnig, ibig sabihin, meron silang ginagawa, hindi mo sila maistorbo. Kaya huwag kang magpapasira dahil lang sa takot mo. Isipin niyo po ito, ang takot ay parang gumagawa ka ng horror story sa utak mo. Minsan, ang nakakatawa, gumagawa tayo ng mga nakakatakot na kwento Pero walang ibang nanonood kung hindi ikaw lang. Di po ba? At ang masaklap pa, tinatakot mo na yung sarili mo, hindi ka naman kumikita dyan sa yung horror story. Di po ba? Okay lang naman po sanang gumawa ng nakakatakot na kwento kung sanang merong ibang manunood. Okay lang naman po na gumawang nakakatakot na movie kung kikita ka, kung babayaran ka. Pero malungkot na kwento, wala nang ang ibang nanonood sa kwento mo, wala nang ibang nanonood sa takot mo, mag-isa ka na lang, nalulungkot ka, bankrupt ka, at pinapahirapan mo pa ang sarili mo. Di po ba, mga kapatid? Imbis na gumawa ka na nakakatakot na kwento, kaya mo naman lumikha ka ng comedy. Gumawa ka ng love story. You can create an inspirational story. Start in your mind. Amen? Start using your mind differently. Your mind is a tool. Gamitin mo ng mabuti yan. Huwag kang magpapagamit sa iyong utak. Amen? Imbis na sabihin mo, paano kaya? Ang mas magandang sabihin mo, kahit na. Because fear will say, what if? But trust will always say, even if. Kasi ang tunay na pananampalataya, hindi nagsasabing, walang mangyayaring masama. Ang pananampalataya, sasabihin niya, kahit na may masamang nangyayari, may Diyos pa rin. Amen? That is true faith. I know there will be hard times. I know there will be difficult experiences. I know evil is present. And yet I know and I believe, I trust, God is present always. Amen? Magdasal po tayo, mga kapatid, sa banal na misang ito. Hingin natin sa Diyos. Patahimikin ang bagyo ng takot sa ating mga loob. Sabihin natin, Panginoon, palitan mo naman ang aking what if, paano na, sa I trust
in you. Sa bawat takot natin, naway maalaala natin, buhay ang Diyos sa ating puso at hindi niya tayo pababayaang lumubog, mawala at masawi sa ating mga problema. Amen. My dear friends, beware of your fear. Kahit nasabihin nyo, Father, totoo naman yung aking nararamdaman na takot. Hindi naman kailangan yan na maging katotohanan ng iyong buhay. Bakit ka natatakot? Kasi nabubuhay ka dito, sa isip mo lang. Dalawa pong sangkap ng takot. Your fantastic imagination and your memory. Pag hindi mo makalimutan na dati, nasaktan ka, na trauma ka, at palagi ginagamit mo yung imagination mo, gumawa ng mga nakakatakot na bagay, diyan po nabubuo, lumalaki ang takot. Gamitin niyo pong isip niyo sa mabuti. Use your mind differently. Kung kaya mong makagawa ng horror movie, pwede ka rin naman makagawa ng love story, ng inspirational story, ng comedy. Pasayahin mo naman ang sarili mo. Huwag mo naman hahayaan na magdusam yung sarili. Isipin mo na, tinatakot mo na yung sarili mo. Ikaw lang mag-isang nanonood dyan, hindi ka naman kumikita. Di po ba? Mahilig kang gumawa ng nakakatakot, maging scriptwriter ka, pumasok ka sa Viva Films o kahit na saang mga movie houses, doon ka sumulat ng mga nakakatakot. Pero kung ikaw lang mag-isa at hindi ka naman nakikinabang dyan, stop it. You can stop your fear by replacing it with trust. Hindi mo maalis sa mga masamang bagay sa buhay mo, pero pwede kang manalig at paniwalaan mo, kasama mo ang Diyos. You can choose two kinds of fear, a negative and a positive one. The negative fear means you forget everything and run. But the positive kind of fear is you face everything and rise. Ano pong takot ang pipiliin nyo? Hari nawa, yung mabuting takot na nagtutulak sa iyong maniwala, manalig sa Diyos. Let our prayer today in the face of our fears is, Lord, I trust you. Sabihin mo yan paulit-ulit. May utang ka, Lord, I trust you. Nangangamba ka, baka iwan ka ng asawa mo, Lord, I trust you. Tatakot ka, baka malis yung anak mo, tigas ang ulo, nag-away kayo, Lord, I trust you. Magigera ba? Magwo-World War III na ba? Lord, I trust you. Ikaw ba'y mabubuhay o mamamatay? You say, Lord, I trust you. Yang tiwala na yan, magbigay sana sa iyo ng tuwa at ng kapayapaan.